Nandito ako ngayon sa Palawan and finally, ngayon nga lang ako nakapag-intro and kung maingay sa background, nandito kasi kami ngayon sa Tala Beach and wala akong tripod kaya medyo hindi maganda yung pagkaka-angle nitong cam ko. Naririnig nyo yung beach waves, ayan. Tapos itong nirent na cottage is for 1K, tapos may kasama siyang parang rattan bed and hanggang 6 PM lang dito sa Tala Beach. Dapat kasi talaga for today, mag-underground river tour kami. Pero hindi natuloy dahil masama daw yung panahon and hindi kayang mag-tour doon. Pero kahapon, nakapag-tour kami sa Kauri Island, Luli Island, and then sa Pambato Reef. Buti nakapag-tour na kami kahapon kasi ngayon lahat daw ng tour papunta doon is cancelled, pati nga yung underground river. So, nag-DIY na trip na lang kami dito sa Tala Beach since bukas flight na ulit pabalik ng Manila. Wala na naman akong maayos na intro sa vlog ko. Pero, I'll try my best na mabigyan ng justice itong vlog na to rito sa Puerto Princesa, Palawan. Bibigyan ko rin kayo ng kung magkano yung magagastos as always. Lagi naman ako nagbibigay ng
parang budget or expenses sa bawat trip or travel vlog na sinishare ko sa inyo. Pero sana magustuhan nyo to. And dito kasi ako nag-celebrate ng aking 26th birthday. So, kung ma-upload ko to, di ko alam kung kailan. Pero, kung agad-agad ma-upload ko to, tapos yung birthday ko syempre. Wala nung November 19 hanggang 21 kami dito. Kasi 22 is flight na ulit namin pa Manila. Anyway, nagbaon lang din kami ng food. Kasi nga wala namang mabibilhan dito. And medyo parang paliblib siya. Sa may bundok yung dinaanan. And yung drive dito is 48 minutes. Ngayon, magpe-prepare lang. Papalit lang din ako. Pero naka-ano na ako ng swimsuit yung bra. Pero tatanggalin ko lang yung denim skirt ko. Then, picture, ganyan. Tapos, hindi ko alam kung makakapag-swimming kasi medyo parang malakas yung alon. Pero, let's see. So guys, nakauwi na ako from Palawan and tapos na ang birthday trip, ang vacation. And itong clip na to, i-share ko lang or iduduktong ko lang kasi para ma-elaborate ko rin yung mga nagastos, naging expenses sa Palawan. Just in case gusto nyo ng reference and kung pupunta kayo sa Puerto Princesa, Palawan, may idea kayo kung magkano yung magagastos. Hindi ko sinasabing ganito rin yung magagastos nyo like sa nagastos ko namin. Pero reference lang to just in case, 'di ba? Pero ilalagay ko sa screen isa-isa. So umpisahan natin sa plane ticket. Plane ticket sa AirAsia ako nag-book kasi nung nag-check ako sa Cebu Pacific, Philippine Airlines, dito sa AirAsia yung pinaka mababa yung presyo and 1 month before ng trip ako nag-book. So, November yung trip, October ako nag-book. Pero siguro mas mababa pa yung presyo niya if mas maaga pa akong nag-book. Diba ganun naman palagi. Airbnb naman, dun ako nag-book ng accommodation which is 2,900 for November 19 to 22 na siya. For me, mura naman na yun kasi maraming mas mahal pa na Airbnb. And yung natuluyan naman na Airbnb is super good, like super bait ng may-ari, napaka-accommodating, palagi siyang nangangamusta, and if ever may kailangan man, mabilis siyang mag-reply. Tapos, may free coffee siya, may towel na rin, meron na ring laundry area sa labas, pwedeng magsampay, ganyan, pero nasa rooftop yung room na tutuluyan. Tapos may balcony siya, and then, meron din siyang mga kasamang body wash, shampoo, and then hand wash. Ang wala lang is toothpaste, toothbrush, syempre, kayo na magdadala nun. Yung Airbnb na yon, malapit sa police station, malapit sa SM Puerto Princesa, Robinsons, Puerto Princesa, malapit siya sa city center, and then sa airport, malapit lang din siya. Pamasahe naman, ilalagay ko yung pinaka-total nung nagastos mula sa umalis dito sa Bulacan, papuntang Naiya, and then hanggang mga pinamasahe sa Palawan. Bali guys, kung pupunta kayo ng Palawan, kailangan mag-download kayo ng app na Backride Palawan kasi walang Grab doon, walang Angkas, Joyride. Yun yung pinaka parang Joyride app nila. Yung magbubook ng tricycle or motor, kung ano man yung kailangan yung sakyan. So, nag-book kami doon nung pagdating sa airport.
para ihatid dun sa Airbnb. So, tricycle siya. Ang rent ng motor is 19 to 21, 700 pesos siya. So, 1.4 lang yung binayaran namin kasi syempre, ang first 24 hours niya is nung November 20, tapos November 21 ng gabi, binalik na kasi November 22 maaga yung flight. Nakakatipid kasi yung magrarent ng motor kasi yung magbubuk palagi dun sa backyard Palawan ng car, ganyan. Kasi sobrang lapit lang naman niya and parang feeling ko masyado na magastos kung kunyari magbubuk ka ng kotse or ng parang taxi papunta sa SM Palawan, super lapit lang naman niya. Sa tour naman, hindi kami nag-travel agency, okay? Yung tour na ginawa namin or inavail namin is nagtanong lang ako dun sa owner ng Airbnb na tinuluyan kasi nagpapa-join siya ng tour dun sa Puerto Princesa, dun sa mga island dun. Ngayon, nung nagtanong ako, ang sabi niya, island tour, 3 island yung pupuntahan, which is 1,900 per pax. So, 2, 3 each siya. Tapos, ang pupuntahan is Mambato Reef, mag-snorkeling, fish feeding, and then sa Luli Island, and then Kauri Island. Dun sa Luli Island, dun nag-lunch, ganyan, joiner kasi. So, 10 kaming magkakasama sa van, tapos driver, and then yung tour guide namin, which is 12 kami lahat dun sa van. Tapos, yung tour guide namin yung nag-prepare ng lunch, which is ang sarap and sulit na sulit. Kasi, isipin nyo, 10 kaming nag-tour, 10 kaming magkakasama, pero, pang 11 yung tour guide. Ang dami pang natirang food talaga. And then, super na-enjoy namin. Hindi nagmamadali yung mga nakasama namin yun sa tour, which is good kasi talagang nasulit namin yung oras. Tapos, last island is yung Kauri Island, which is yun yung pinaka-instagrammable na island doon. And, konti lang talaga yung tao kasi nga, exclusive lang siya sa mga mag-a-avail ng tour. So, nag-tour kami November 20, which is nung birthday ko mismo. And then, bumili na lang kami ng halo-halo, mais con yelo. Yung mais con yelo doon, tsaka halo-halo, 180 siya. Pero, sulit naman kasi marami na siya. And, maraming sahog, hindi siya tinipid. Oras ng tour is 8 AM to 2 PM. So far, sulit naman yung 1,900. Compare kasi nung nagtanong ako sa travel agencies, talagang ang mahal ng tour. Like, per pax is 9K. Wala pa yung ticket. Wala pa yung plane ticket. So, hindi naman ako against sa mga gusto talagang mag-travel agencies. Lalo na kung gusto nyong mas marami pang mapuntahan. Yung sa amin kasi, yun nga, 3 island yung napuntahan. Which is sulit na yun for us. And nakakapagod siya as in. Pero super enjoy. Nag-dinner kami sa Baker's Hill, Palawan. Tapos, bumili kami ng pasalubong. Pero wala namang kakaiba sa pasalubong nila kasi meron din naman dito sa Bulacan like banana chips, sampalok, hopya, ganun. So, bumili na lang ako ng banana sticks kasi kakaiba siya, may cheese flavor, ganun. Tapos, yung yema na may cashew or kasoy. Sa kanila daw kasi kasoy daw ang parang pinaka main product, sabi ng tour guide namin. Pero yung food dun sa Baker's Kitchen, ang sarap. And ang ganda dun sa Baker's Hill. Talagang pasyalan siya. Park siya na may restaurant sa loob and then may bilihan ng pasalubong. Total expenses ng mga pagkain, ilalagay ko na lang. Kumain din kami sa Junings Inasal. Medyo off sa akin yung Junings Inasal, hindi ko siya i-recommend sa inyo kasi madadaanan nyo lang talaga siya lalo pag papunta kayo ng Robinsons or ng SM, basta along the highway siya. Girl, ang tigas ng chicken, like parang kahapon pa siya. Tapos, hindi man lang ininit. Ang lamig na ng chicken. Tapos, yung beef steak nila, ang tigas din. So, nag-expect ako ng sobra doon. Pero, girl, kung sa inyo, sa iba na lang kayo kumain, wag na dun sa Junings Inasal. Yung mga coffee shop nila, sa Hebrews Cafe, sa Palawan Cafe na natry ko, mas halos kapresyo lang siya dito sa Bulacan. Hindi siya super OA ng presyo. Alam nyo, sa totoo lang, mas mura pa sa Palawan, ha.
sa Puerto Princesa, mas mura yung bilihin niya compare sa Bohol, nung nagbohol kami. Kasi sa Bohol, ang mahal talaga ng food and ng pasalubong, sobrang OA ng presyuhan doon. Yung mga other expenses like bumili kami ng toothpaste, ganyan, yung mga mineral water, basta yung mga ibang binili namin na parang on the spot na lang doon na binili. Lalagay ko na lang din dito sa screen. And then, ito yung pinaka-total ng nagastos namin. Guys, ito, for reference lang to. Hindi ko sinasabing magiging ganyan din yung gastos nyo. Baka sakali na mas kayo, for example, mas matipid kayo sa pagkain or mas short period lang yung stay nyo, like 3 days, 2 nights. Tapos, kakain lang kayo sa mga karinderya doon. Marami ring karinderya doon. Pero, ang sasarap ng mga na-try naming pagkain, except lang dun sa Junings. Pinaka-last na kinain namin dun is yung pho, yung Xiaolong. Yun yung lagi namin nakikita dun. And ang sarap niya talaga. Sa Pho Express Noodle House. Goods na goods yun sa akin. Saka ang sarap din ng spring roll nila. Nauwi ko pa siya dito sa Bulacan. Mula Puerto Princesa, ibinaon ko pa talaga siya sa bag ko. Sa total namin, again, hindi ko sinasabi na ganito rin yung kailangan yung ihanda or what. Kasi kung matipid kayo, like, gusto nyo sa mga karinderya lang dun kumain, syempre mas makakamura kayo. Pero kung sa mga SM din kayo kakain or sa mga coffee shop, ganyan-ganyan, syempre mag-ready kayo ng budget talaga. Syempre, kapag nagta-travel naman talaga, kailangan nyo ng budget. Mas maganda na yung sobra kaysa sa kulangin kayo, 'di ba? So, ayun lang. Sana nagustuhan nyo tong another travel vlog ko. And, shinare ko lang din to for memories. Alam niyo naman yan, lagi akong gumagawa ng ganitong video. Lalo na to, celebration to ng 26th birthday ko. So, syempre, gusto ko lang siya. In the future, may babalikan akong video. And, ngayon ako nag-celebrate ng ganito sa birthday ko. So, super happy ako. And, ayun, sana maka-help sa inyo tong video na to. Ayun lang. Don't forget to like and subscribe to my channel. And see you on my next one. Bye!